So magandang umaga po, Pastor Ramiro Adona dito po sa Maragondon, Cavite. Ay papasalamat sa Panginoon sa panahon, pagkakataon na tayo muling makapagbulay-bulay ng salita ng Diyos. Nais ko pong ibahagi ito, yung binanggit po sa John chapter 15 verse 22. Ang sabi ng Bible, if I had not come and spoken unto them, they had not had sin. But now, they have no cloak for their sin. Tayo po muna yung manalangin. Panginoon, maraming salamat po. Pagpalain mo po kami at ang salita mong ito ay maging pagpapala sa bawat isa amin. Sa iyo po ang papuri at pasalamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ang tanong po ay, what if Christ had not been born? What if Christ had not come to earth? Paano kung hindi siya naparito? Sabi nga po ng isang quotation, God sent His Son into this world and He made Him a missionary. He made Him a missionary. Ako'y naniniwala that this is the greatest mission. Isang pinakadakilang mission sa sanlibutan ito ay yung iligtas ang tao sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang tanong ay, paano kung hindi kaya siya? Paano kung hindi siya naparito? Paano kung hindi natupad yung pangako ng ating Panginoon, ng banal na kasulatan, yung hula sa Old Testament na siya ipanganganak, ipaglilihi ng isang birhen at ipapanganak sa Bethlehem, tatawagin ang kanyang pangalang Emmanuel, na ang ibig sabihin ng Diyos ay sumasa atin. Paano kaya kung hindi nangyari yun? Alam niyo po, mga minamahal na mga kapatid sa Panginoon, una ay yung ating Biblia ay hindi natin pwedeng mapagtiwalaan. Unreliable ang ating Bible kung hindi na-fulfilled yung prophecy of the Old Testament. Pangalawa, yung pong ebanghelyo, which is the good tidings, the good news, ay hindi maipapangaral. The gospel would be unpreachable kung hindi naparito ang ating Panginoong Jesucristo. Pangatlo, the world is unredeemable. Kaya po, baliwala ang lahat ng efforts ng lahat ng mga missionaries. Magiging baliwala ang lahat ng mga sakripisyo ng maraming mga churches who are praying and giving for missions if Christ had not been born. If Christ had not come on this earth. Kaya ito'y isang napakahalagang revelasyon ng Diyos sa sanlibutan ito na siya'y naparito, Diyos na nagkatawang tao upang hanapin at iligtas ang nawala. Ngayon na siya ay umakyat sa langit matapos na matupad ang lahat ng mga hula ng Old Testament, matapos na siya'y mamatay, malibing at nabuhay na maguli at iligtas ang lahat ng tao sa kanya sumampalataya at umakyat sa kanang luklukan ng Ama, ay iniwanan niya tayo ng tungkulin ng utos na tayo magsihayo at gawing alagad ang lahat ng mga bansa at sila'y mabautismohan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Kaya po meron tayong mensahe na ipinapangaral sa lahat ng tao, ng lahat ng mga mission effort, ang lahat ng mga churches na nagsasakripisyo at nagbibigay at tumutulong para makatulong sa gawain ng pagmimisyon. Lahat pong ito ay may kabuluhan, may halaga, sapagkat ito po'y ginawa ng ating Panginoong Jesucristo na siyang naging halimbawa na dapat nating tularan, na siya mismo ay naparito upang hanapin at iligtas ang mga nawala. Papasalamat tayo sapagkat tayo nasumpungan ng Panginoon. Hindi ho tayo yung unang nakasumpong sa Diyos. Tayo ang nasumpungan ng Panginoon. At nang tayo nasumpungan at nakilala natin siya, tayo'y sumampalataya sa Kanya at pinagkalooban niya tayo ng buhay na walang hanggan matapos na tayo magsisi ng ating kasalanan at manampalataya sa ating Panginoong Jesucristo at tanggapin sa ating buhay bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Tayo naman po ngayon, ang sinugo ng Diyos sa sanlibutan ito
na upang hanapin ang lahat ng tao, ipangaral ang Ebanghelyo, sapagkat dahil siya'y naparito, dahil siya'y ipinanganak sa sanlibutan ito, tayong lahat ay may authority, ay may kapangyarihan na ibahagi at dalhin sa lahat ng mga tao ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo, at ang mundong ito'y magkakaroon ng katubusan dahilan sa tinubos na ng tao ang kasalanan ng tao at binayaran na ng ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo ang kasalanan ng sanlibutan. Atin hong ipagpatuloy ang gawain ng pagmimisyon, ang gawain ng paghayo, ang gawain ng pangangaral ng Ebanghelyo ng Panginoon. Ang mga missionary at mga mission agency at mga churches ay huwag man lupaypay, kundi bagkus ay magpatuloy tayo at tayo magkaroon ng kalakasan at magkaroon patuloy ng encouragement at magkaroon tayo patuloy ng kaisipan na kailangan that we must continue on, we must occupy till Jesus comes. Na kailangang maabot ang lahat ng mga tao, anumang lahi, maging Hudyo, Hentil, anumang lahi sa buong mundo, ay dapat maabot ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. At yan ang dahilan kung bakit siya naparito. Kaya patuloy tayong manalangin. We must continue on praying. We are not limited only to praying, but we must pray, give, and go, that the whole world may know about Jesus. Pagpalain tayo ng Panginoon. Aming Ama, salamat sa iyo ng marami. Salamat sa iyong biyaya at kabutihan sa amin sa panahon ito ng Kapaskuhan. Ay patuloy na maranasan ng tao ang kagalakan ng iyong pag-ibig at kapayapaan sa aming mga puso. At ang kagalakan na alam namin, Panginoon, na kami may pag-asa at merong buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng aming Panginoon at Diyos at tagapagligtas na si Jesus. Purihin ang iyong pangalan. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Aming Diyos, aming Panginoon, aming tagapagligtas. Amen at amen. Merry Christmas po sa inyo lahat. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon.